Samantala, isa si dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. sa naging haligi ng demokrasya ng bansa. Ngayong araw ay pinagdiriwang ang kanyang ika-80 taong kaarawan. Ating alamin ang kanyang naging buhay at kanyang mga isinakripisyo para sa ating bayan. Mula sa espesyal na ulat ni Audrey Guriseta. Ginugungita at binibigyan pugay ng bansa ang martir na si Senador Ninoy Aquino sa ika-80 anibersaryo ng kanyang kapanganakan ngayong araw. Isinilang noong November 27, 1932 sa Concepcion, Tarlac, nagtapos si Ninoy ng high school sa San Beda College at nag-aral ng Bachelor of Arts sa Ateneo de Manila University. Ngunit tumigil ng pag-aaral sa edad na 17 upang maging pinakabahayag na nag-ulat tungkol sa digmaan sa Korea. Sa edad na 21, nag-aral muli siya ng abogasya sa University of the Philippines, ngunit muling nahinto sa kanyang pag-aaral upang tutukan ang karera sa pamamahayag. Nahalal siyang senador sa edad na 34 at naging masigasig na pinuno ng oposisyon. Nang idineklara ang martial law, si Ninoy ay kabilang sa mga unang dinakip. 7 taon ang ginugunga sa piitan ng militar hanggang sa pahintulutan siyang magbiyahe sa Amerika noong 1979 upang magpagamot. Tinanggap niya ang fellowships mula sa Harvard University at Massachusetts Institute of Technology at sa kabila ng matinding banta sa kanyang buhay ay bumalik sa Pilipinas noong Agosto 21, taong 1983. Doon siya binaril sa tarmac ng Manila International Airport. Ipinakita ni Ninoy ang kanyang kabayanihan sa mga Pilipino sa mga oras na kailangan ito ng ating bayan. Ilang buwan bago pa siyang mapatay, tinurian tayo ng ibang bansa bilang bansa ng 60 milyong Pilipinong duwag na walang kakayahan na lumaban sa pamumuno ng isang diktador. Iniyalay ni Ninoy Aquino ang kanyang buhay upang taguhin ang imahe at pananaw na ito. At pinatunayan niya ang katagang "The Filipinos are worth dying for." Ininitan ng mga Pilipino ang kabayanihan, katapangan at mga kontribusyon ni Senador Benigno S. Aquino Jr. sa pagsusulong ng demokrasya. Para sa Telebisyon ng Bayan, Audrey Guriseta. Malaki ang kontribusyon ng mga mahuhusay na manunulat sa paghubog ng kaalaman ng lipunan. Sinabi ito ni Pangulong Aquino sa dinaluhan niyang book launch sa Rockwell, Kent, Makati City. May titulong "I'm Afraid of Heights" sa panunulat ni Thelma San Juan. Ayon sa Pangulo, mababasa sa aklat ang mahalagang pangyayari, nagsilbing gabay at inspirasyon ng marami. Kabilang narito ang talambuhay ng itinuring icon ng fashion industry. May pamalas din ng aklat kung paano pinagyaman ang mga natatanging galing ng mga Pilipino sa larangan ng disenyo, sining at kultura. Kabilang sa mga dumalo sa okasyon ang mga kilalang personalidad sa lipunan. Upon witnessing the overwhelming enthusiasm for people for change, she turned to me and said, and I quote, "Magiging presidente ka," close quote. I thoroughly enjoyed the piece she wrote about that moment, and I am grateful that it's the first profile on this book. But there are also quite a number of other profiles in this book that serve as living snapshots of the people who have shaped our country's story. We also see how they evolved through the years, how some of them have remained ageless, while some like me have hair, and how some have even grown a new head of hair. The joy and education readers, the joy that is, derived from reading Thelma's work is not just a result of her talent, her hard work, and her affinity with style. I firmly believe that it is also the result of what Letty Magsano called in her introduction, and I quote, "activist conscious," close quote, a staunch dedication to the principles of journalism and a devotion to her readership. This spirit embodied by Thelma and journalists like her was the same spirit I referred to when I last spoke to the Inquirer family. When I